Prepare ko na ba yung sarili ko? Kasi parang iba yung nararamdaman ko ngayon eh. Can I just say that you're one of the few people in my circle na sobrang funny, masaya kasama, and maayos kausap? I like how you put a smile on my face whenever you talk. Gusto ko yung energy na binibigay mo sa akin. That's why I like you, Heart. Pero, may karugtong na pera, diba? I like you, pero we're both different. Different in a way na I think we're not really compatible. Paano mo nasabi? Gusto kong mag-work kung ano man yung meron sa ating dalawa, but nahihirapan ako makakip up sa lifestyle mo. You love to party, drink, and hang out with your friends until 3 a.m. while I just love studying and read books in my apartment. Ano? Hindi kita marinig, Heart. Sorry, ang ingay pala. Ayan, lumabas na ako so you can hear me. Bakit napatawag ka? Punta ka rito sa club malapit sa kinainan natin last Saturday. Party tayo, KD. Heart, it's 1 a.m. And wala namang pasok. Pumunta ka na rito. Mag-enjoy tayo. Papakilala kita sa mga ibang friends ko. I'm sorry, Heart. I'm currently studying kasi. Sayang naman. Anong oras kayo matatapos? Hatid na lang kita. Uy, wag na. May driver naman ako. He's waiting outside so I can manage. Are you sure? Yep. Okay. Let me know kapag nakauwi ka na. Okay. See you sa Monday. Have fun, Heart. Sayang. Second year ka pa lang and I know you want to enjoy your college life pero I don't like that you're neglecting your studies. It's stressing me out. Napansin ko rin na hindi pa nga tayo, hindi pa ako nanliligaw. Nandito pa lang tayo sa stage na we both like each other, getting to know, pero nagiging dependent ka na sa akin ng sobra and I'm scared na if I will keep pursuing you, baka hindi mo na kayang tumayo sa sarili mong mga paa. Para kasing pakiramdam ko, I'm being a parent to you instead of someone you can like. I'm sorry, Heart. I I try to include myself in your life. Pero nakaka-drain kasi. You know, nakaka-drain, nakaka-stress, nakakatakot. KD, I'm sorry. Thank you, for, yeah, for telling me all these things instead of ghosting me. God knows how much I like you, KD. Kasi nasa na lahat eh. You're understanding, you're very intelligent, mature ka, alam mo yung mga ginagawa mo, and alam mo yung mga priorities mo. Honestly, hindi ko alam kung ano yung mararamdaman ko ngayon. Hindi ko alam kung mag-walk out na ba ako. Kasi nasasaktan ako na marinig yung mga sinasabi mo. Grabe yung kahihiyang nararamdaman ko ngayon kasi minsan na nga lang ako gustuhin. Hindi pa compatible sa isa't isa. But it's fine. Hindi ko naman pwede ipilit yung sarili ko, di ba? Kasi ayoko naman magmukhang tanga. Lilipas lang din to. Ano lang to, it's just a phase. But I really, really appreciate na sinabi mo lahat ng mga to. Alam mo ba na there were times na I feel like you're getting annoyed sa mga ginagawa at sa mga sinasabi ko, but I brush it off. Kasi I want our progress to have a positive outcome. Pero, wala eh. I guess hanggang dito na lang. I will still support you, Heart. I will still cheer for you. Ayoko. Wag. Kasi kapag ginawa mo yun, I'll start crawling back to you. Ganon kita kagusto, KD. Kaya huwag mo gagawin yun, ha? Let's just pretend we're strangers. Kasi wala nang rason para magkamustahan, magkatinginan. Ha? Okay. It was nice knowing you, KD. Likewise. Alis na ako. Bakit ako naiiyak? Hindi naman naging kami. Oh my gosh. Nakakainis. Once again,
Maverick got the highest score. Congratulations. Thank you, ma'am. Masyado mo na namang ginaling ang hayop ka. Paano naman kami mga hindi kasing talino mo? Wisit na to. Napaka-easy ng exam. Stock knowledge lang naman yun eh. Ay wow, sorry pre ha. Yung akin kasi na-stock yung knowledge sa dulo ng utak ko eh. Mag-aral ka kasi. Siguro mas gusto mo sa isang babae matalino, no? Siyempre, big deal sa akin yung grades ng future girlfriend ko. Ayoko sa bobo. Ang harsh mo naman, makabobo naman to. I'm just speaking facts, pre. If she can keep up with me, then hard pa sa ganun. I want someone who's smart. Yung may sense kausap. Yung nakakausap ko sa kahit na anong topics, mapa-academics man or random in life. May natitipuhan ka ba rito sa classroom? Wala. Bilis nun ah. Ayaw mo kay Frankie? Si Frankie? Di naman siya matalino eh. Di ba recently pinagyabang niya na may line of 7 siya? Kakahiya. Hoy, mabait tsaka maganda si Frankie, no? Pero hindi pa rin siya matalino. Yun yung pinag-uusapan natin, di ba? Malapit na raw si ma'am, kinakabahan ako. Feeling ko bagsak yung exam ko. Feeling ko bababa yung grade ko for this quarter. Dasalan mo kasi. Yabang, porket siya na naman yung highest. Ako lang to. Good afternoon, students. I finally have your exam papers. As usual, i-announce ko kung sino yung pinakamataas for my subject. But I've talked to my fellow faculty members at nalaman ko siya rin daw ang pinakamataas ngayong quarter sa subjects nila. Congratulations, Frankie. Hmm? Ako po? May himala. May pag-asa pa ako, Maverick. Kung kaya ni Frankie, kaya ko rin. May himala. Nasaan na yun? Frankie. Maverick? Can I talk to you? Oo naman, basta ikaw. Anong gusto mong pag-usapan natin? This is your first time, right? First time saan? Nakausapin mo ko? Hindi. First time na maging highest ka sa exams? Oo. Grabe, para ako nasa cloud. Hindi narinig ko yung sinabi ni ma'am. Hindi ko alam kung ano magiging reaction ko. Alam mo ba, Maverick, isa ka sa mga naging inspirasyon ko. Tapos, how did you do that? Huh? Paano ka naging highest ngayong quarter? How did you do that? Hindi kita maintindihan. Did you cheat? Ano? Ang weird kasi, last quarter you were bragging about your line of 7. Kung paano ka natawa kasi may 75 ka sa grade mo, tapos ngayon, ikaw na ang highest exams natin? I don't understand. The only way for you to achieve that ay nag-cheat ka. So, did you cheat? Hindi. Pwede ka naman maging honest sa akin. Di ba gusto mo ko? I promise, hindi ko sasabihin. Hindi lang talaga ako naniniwala na biglang ganun ka. Or don't tell me, nag-cheat ka para mapansin kita. O eto na, napansin na kita. Ano ba pre? Huwag kang mangalam dito, Vance. Mangingialam ako dahil hindi ako makapaniwala sa mga naririnig ko galing sa'yo. Bakit mo inaakusahan si Frankie na nag-cheat sa exam? Because she's capable of doing that. Ganyan takbo ng utak mo, ha? Nauntog ka ba o hindi mo lang matanggap na may mas mataas sa'yo? Kasi kung ganyan ka dahil sa pangalawa kong sinabi, tae na. Sarap mo sapakin. Di ka ba nawaweirdohan, Vance? Hindi! Nag-aral siya, nagsipag siya, kaya siya yung highest. Ganun ba kababa tingin mo sa aming mga slow learners, Maverick? Ano? Kapag kayo mataas ang score, congratulations. Pero kapag kami may mataas na score, nag-cheat agad? Ganun ba kami kabobo sa paningin mo? You misunderstood my point. Hindi ba pwedeng iba-iba lang talaga yung learning capacity nating lahat? Matalino ka, masipag ka, ginagamit mo yung stock knowledge mo. Pero, sorry Ako kasi kailangan ko pang ulit-ulitin yung mga binabasa ko para magets ko yun. Kailangan may mag-explain pa sa akin kung ano yung inaaral ko. Hindi ako katulad mo, pero malinis yung konsensya ko, Maverick. Nag-aral ako na mabuti, kaya siguro deserve ko naman yung nakuha kong recognition, di ba? Hindi ikaw yung tipong marunong pumalakpak para sa ibang tao. Kung may girlfriend ka ngayon, at mas nataasan ka niya kahit saan, I doubt magtatagal kayo. Kasi ako pa nga lang na hindi matalino sa paningin mo na nataasan ka, ganito na agad yung reaction mo. Ano pa kaya sa future girlfriend mo? I suggest wag ka na mag-girlfriend. Nakakatakot kang jawain eh. Tsaka nga pala, kaya ko na mag-focus sa pag-aaral ko. Alam ko na rin kung ano yung mga study habits ko. Salamat sa'yo, pero paano ba yan, Maverick? Baka mas lalo kitang mataasan yan. Mas lalo ka mapufrustrate sa akin. Hintay, Frankie! Slay ka ron! Slay! Yes, miss. Nakidnap po yung kapatid ko.
Upo ka muna. Tumawag po sila sa akin kagabi. Hello? Hawak namin kapatid mo. Ha? 50,000. Sasauli namin siya sa inyo. Siyempre nagpanik po ako. Binigay ko kaagad yung 50,000 na hinihingi nila pero hindi pa rin po nila sinauli yung kapatid ko. Tapos, ano nangyari? Sabi niya isasauli niya na yung kapatid ko. Di ba nagbigay na ako ng pera? Oh, balik niyo na yung kapatid ko. Nasaan na yung kapatid ko? Anong ginawa niyo sa kapatid ko? Ang ingay! Di pinakain muna namin siya ng mga ipis. Nasaan yung litrato? Nandito po sa phone ko. Ayan po. Miss, wala naman. Basta nag-send sila ng picture na may 2 ipis sa bibig ng kapatid ko tapos umiiyak po siya. Please, tulungan niyo na po ako. Tulungan niyo na po yung kapatid ko. Tutulungan ka namin. Tapos sinulat ko po yung pinagsendan ko ng pera. Ito po yung bangko nila. Dito po ako nag-send. A-action na agad namin. Tumawag ba sila ulit? Opo, tumawag po ulit sila. Ano sabi? Dagdagan mo yung 50,000. Gusto namin, 500,000. Saan po ako kukuha noon? Tanga, di sa mga magulang mo. Nasa probinsya po kasi sila. Please, isauli niyo na po yung kapatid ko. Gusto mo bang patayin namin to, ha? Wag po! Wag po! Leah! My sister screamed. Okay? Sumigaw siya. Tapos parang yung sigaw niya, sobra siya nasasaktan, ganon. Tapos nag-send ulit sila ng photo. May sugat sa binti si Leah. Hiniwa nila yung binti ni Leah. The photo? Ito po. Nasaan na? Andito lang po yun. Sinave ko yun. Wait lang po. Miss? Wait. Di pa po ko tapos. Alam mo ba nagtangka tumakas yung kapatid mo? Po? Napakabilis niyang tumakbo, napagod kami pero tatanga-tanga nga lang. Anong ginawa niyo sa kapatid ko? Di binali namin yung isang paa niya. Sinigurado namin na hindi na siya makakalakad ng maayos kahit kailan. Binali nila yung paa ni Leah. Batang-bata ko yung kapatid ko, binali nila yung paa niya. Feeling ko mababaliw na ako. Please, iligtas niyo po kapatid ko. Iligtas niyo po siya. Aliyah! Huh? Okay ka lang ba? Kanina ka pa namin hinahanap. Sumama ka na kay tita. Sige na, susunod ako sa kotse. Ayoko pa umuwi. Kasi yung kapatid ko, hindi pa siya nakahanap. Nakidnap kasi yung kapatid ko. Okay? Kailangan natin siyang iligtas. Ligtas na siya. Okay? Nasa bahay na siya. Talaga? Pero baka may ipis. Baka may ipis sa bahay. Ayoko umuwi. Malinis na yung bahay, Aliyah. Sige na, sumama ka na kay tita. Okay. Okay. Pagpasensyahan niyo na po, sir, ah. Sino po? Ako po si Lane. Pinsan po ako ni Aliyah, tapos yung kanina tita po namin. Tama ba yung narinig ko? Ligtas na yung kapatid niya? Actually, wala naman po kasi talaga nakidnap. Ano? She was telling her story. Sabi niya po si Leah yung nakidnap, di ba? That's her nickname nung bata pa po siya. Siya po yung batang babaeng nakidnap. Kaya kung mapapansin niyo po, pilay po siya maglakad. Binali po yung isang paa niya nung nagtangka siyang tumakas nung bata siya. Meron din po siya malaking peklat sa binti niya dahil hiniwa siya ron at ginawang panakot sa parents niya. Bukod po ron, pinakain din siya ng mga ipis kaya ayaw niya sa insektong yun. Nalocate naman yung mga kidnappers tapos nabalik yung perang binigay ng family namin pero yung trauma binigay nila kay Aliyah. Sobrang lala na hanggang ngayon dala-dala pa rin po niya. Pagpasensyahan niyo na po ha. Sinubukan naman namin siyang ipagamot pero bumabalik pa rin siya sa dati. Kapag nangyari po ulit to, hayaan niyo lang po siya magkwento tapos tawagan niyo po agad kami ha. Sige. Sige po, mauuna na po ako. Pasensya na ulit.